And let us see what the lesson has to teach us this morning. Let us pray. Lord, I pray for your guidance as we pursue on reviewing the lesson for the past weeks. And may it be God that with humble spirits we accept and we meditate upon these words. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, tayo po ay dumako sa title ng ating lesson. Sabi po ng lesson, witness and service. Ano po? Ito po yung tanong ko, mga kapatid. Who among you can boldly say that I am a witness of Christ? Ano po sa inyo ang Chang, ikaw ba ay witness ni Christ? O daw. Elder Abamo, kayo po ba ay witness ng Panginoon? Amen, amen. Now, ang salita pong witness, siya po ay nag-ugat sa salitang Grego na martus. Ano po? Martus. Na ang English equivalent niya po ay ito. Yan. Now again, mga kapatid, sino po ang makakapagsabi na sila ay witness ng Panginoon? Okay. Amen. Amen. Praise the Lord. Now, a martyr is someone who is convicted of the truth and he sealed that conviction by his own blood. Putol apaa, hindi atakbo. Bonifasyo, mga kapatid. And in a Christian way, mga kapatid, mamatay man o maparusahan man o mamatay man, still a witness. Ano po? Yan po ang witness na tinatawag. So, when Jesus said, "Ye are my witnesses to Judea," it seems to apply that Jesus is trying to say, you are going to be my martyrs in Judea, in Jerusalem, and in all the world. Ano po? During the 1st century to 2nd century, mga kapatid, what is amazing here nung pinag-aralan ko ang church history, martyrdom seems or appears to be an obsession. Ano po? Ang mga Kristiyano noon, mga kapatid, obsessed sila na mamatay para kay Kristo. Gustong-gusto nila yon. Yun ang gustong-gusto nilang mangyari sa kanila, ang mamatay para kay Jesus. Ano po? There's even one narrative, according to Eusebius, isang historian. There is a bishop whose name is Polycarp. Ano po? And during the persecution, nung panahon po ng mga Kristiyano, hindi po sila pini-persecute dahil Kristiyano sila. Ano po? Hindi dahil naniniwala sila kay Kristo. Pini-persecute po sila dahil sa misbehavior. Ano po? For misbehaving. Kasi sila ang dahilan ng riot, ng kaguluhan sa buong community, kaya sila pini-persecute. Ano po? Now, this bishop named Polycarp, he was actually captured. Nasa prison siya. Alam niyo po, sabi ng kanyang mga parishioners, Bishop Polycarp, huwag kang mag-alala, we are praying for your release. Alam niyo po, sabi ni Polycarp, inaway niya yung mga parishioner niya. Sabi niya, huwag niyong gagawin yan. Gusto kong mamatay para kay Jesus. Ano po? And many more martyrs were supposed to be not to be martyred. Maraming Kristiyano na namatay na hindi na sana papatayin, pero nag-insist sila, patayin niyo ako. Ano po? It seems to be an obsession. Now today, mga kapatid, when we hear the word persecution, wala na mga kapatid. Minsan nga, ginagamit pa ng preacher na panakot ang sandalo kasi ayaw ng tao na pinipersecute sila eh. Mga kapatid, magbago na kayo, naipasa na ang sandalo, ipe-persecute na po tayo. At ang mga kapatid, naku po, magsipagbago na tayo, magbasa na tayo ng Bible. Ano po? But during that time, martyrdom, ang pagkamatay kay Jesus seems to be an obsession. An obsession. So we are martyrs, we are witnesses, and we are servants of Christ. Ngayon po, gusto ko pong basahin ang dalawang talata.
Kalimutan ko yung talata sa dyan. Yung huling chapter mga kapatid. Pwede pong pabasa ng nasa Mateo 28. 28. Kung may Bible po kayo, pakibasa po. Pag nasumpungin nyo na, pakibasa po. 18 po yan, 18. 18 to 20. Jesus came and told Yan. Jesus came and told his disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Okay. Better known as the Great Commission, mga kapatid, yun nasa Matthew 28:20. Bago umakyat ang Panginoon, ang ipinag-utos niya is more on mission. Mission. Ang sabi niya, tama ba yung spelling ng disciples ko? Yung sa ComArch, lagi akong mababa sa exam dahil sa spelling. May tama pa na. Sabi ng Panginoon, go and make disciples. Now, I have shared this to you, but let me reiterate mga kapatid. Ang disciple po ay sa Greek word na matites, ang ibig sabihin ay follower or learner. Ano po? Nasabihin po ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, go and make disciples of all nations. Sinasabi po ng Panginoon na go and make someone just as you are. Go and make another you. Parang ganun po. Yung mga disipulo po ni Jesus, sila po ay follower ni Jesus. Ibig sabihin, if you are a follower of someone, kung ano yung sinusundan mo, yun din yung ginagawa mo. Ano po? Now, nasabihin ng Panginoon sa mga disipulo, go and make disciples. You are my disciples, and then go and make disciples. Sinasabi ng Panginoon na humayo kayo at gawin ninyong parang kayo yung mga tao. Ano po? Parang kayo, in a sense na sila po ay disipulo ni Jesus. Sila po ay tagasunod ni Jesus. Na sila po ay mahal nila si Jesus. Ano po? So, if the disciples love Jesus, the person whom they are to witness with should also become someone who love Jesus as a result. Ano po? So, kung mahal ng mga disipulo si Jesus, yung mga tao na gagawin nilang disipulo ay magiging mahal din si Jesus. At yung mga tao na yon ay magkakaroon din ng disipulo, mahal din si Jesus. At yung mga taong yun ay magkakaroon din ng disciples at mahal nila si Jesus. Ano? Supposed to be ganun dapat yung larawan, o yung picture. Ibig sabihin, mga kapatid, the bottom line is this. If we do not have Jesus, we cannot be His disciples. Moreover, we cannot witness. Ano po? Hindi tayo makaka-witness. The main subject of witnessing is Jesus and His love. Ngayon mga kapatid, kung wala po sa ating si Jesus at ang kanyang pag-ibig, hindi po natin magagawa yun. Ano? How can you give something that you do not have? Kaya, ang bottom line is, only those who are actually disciples of Jesus can go and make disciples of all nations. Ano po? So, kailangan po natin i-take note yan. Ano po? Now, secondly, so Jesus told the disciples of the supposed missiological purpose nila. Ano po? Yun yung kanyang utos sa kanila. Now, secondly, sa John 21:15, ganito po yung narration. Ano po? Sabi po dito, when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said,
unto him, Feed my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. He said unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved, because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said unto him, Feed my sheep. Verily I say unto thee, yun po yung sinabi sa verse 18. So, the idea that God wanted to impart to Peter is this, to feed his sheep, yung mga tupa ng Panginoon ay ating pakainin, ating busuhin. Ngayon mga kapatid, sa English translation po, meron pong isang bagay na hindi natin makikita kung bakit pa ulit-ulit na tinanong ng Panginoon si Pedro. Ano po? Nang tanongin po ng Panginoon si Pedro, ganito po ang tanong niya kay Pedro. Sabi niya, Peter, do you love me? Ano? Jesus used the word agape. Ano? Do you agape me? Ano? Do you love me? And then Peter responded and he said, Yeah, Lord, I love thee. Ano? I philoy thee. Ano pa? Ito pong philoy at ang agape, yung translation niya love. But then, ang agape po ay the highest form of love. But then, ang ibig sabihin ng philoy ay to be friend. O yung love na nararamdaman natin sa kaibigan. Ano po? So, Jesus wanted him to have the highest degree of love para mapakain niya yung tupa ng Panginoon. Ano po? Mga kapatid, kung hindi po natin mahal ang Panginoon sa degree, na kagaya o masigit sa pagmamahal natin sa ating asawa, we cannot feed Jesus lamb. Hindi po tayo makakapag-serve sa tupa ng Panginoon. Now, let's see how witnessing and service was associated with the disciples. Oops. Before the Pentecost, mga kapatid, Jesus had how many disciples, mga kapatid? He has 12 disciples. Meron siyang 12 alagad. Now, bago ang Pentecost, bago ang crucifixion, mga kapatid, ang mga disipulong ito, they are known to be very stubborn. Let's see. Meron si Jesus na disipulo ng pangalan na Peter. Ang Peter na ito, isa sa pinaka mayabang, isa sa pinaka matigas ang ulo na disipulo ni Jesus. Ito yung alagad niya na gusto laging nangunguna sa 12. Gusto niya siya laging ahead. Gusto niya siyang valedictorian sa klase. Kaya lagi yang nagpaparayaw, laging papampam yan kay Jesus, itong si Pedro na ito. Nang hugasan ng Panginoon ng kanyang paa, sabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, wag mong gagawin yan. At ang sabi ni Jesus sa kanya, kung hindi kita hugasan, you have no part in my kingdom. And then Peter said, sige po, Panginoon, pati ulo ko tsaka kamay hugasan nyo na rin. Po? One time, when Jesus walked sa surface ng water, Peter and the other disciples saw him, and they know na si Jesus yun. Po? After nila magtanong, a ghost. And then Jesus said, no, it's me. Be not afraid. And then Peter said, Panginoon, kung ikaw yan, palakarin mo ako sa tubig. Po? Alam niyo po, alam ni Pedro na si Jesus yun eh. Kasi kung hindi niya alam na si Jesus yun, hindi siya lalakad, hindi niya papagkatiwalaan kung multo man yun na palakarin siya sa tubig. Alam niya. Po? Pero bakit niya sinabing palakarin mo ako sa tubig? Kasi gusto niya magparayaw. Po? Gusto niya magpakitang gilas. Kasi, a disciple, number one principle of being a disciple, you should be able to copycat what your master is doing. Only then and then
na madidistinguish ka bilang the best disciple sa Parabay. Kaya, nang maglakad si Pedro sa tubig, he looked at the other disciples. Anong sa inyo? Nakakalakad din ako sa tubig. Ano po? And then he sank. Ano po? Kasi ang yabang niya eh. Ano po? Jesus also has a disciple named John and James. Ano po? Itong dalawa na ito, tinagurian silang sons of thunder. Ano? Bakit po? Ano? Kasi sila sa 12 disipulo, sila yung pinaka mainitin ng ulo. Ano? Gusto nila lagi lagi dahas. Ano po? When Jesus when the people doesn't want Jesus to pass by their town, ang sabi ng magkapatid na ito, Panginoon, paulan na natin ang apoy ang mga yan. Ano, ayaw tayong padaanin. Ano po? Jesus also has a disciple named Thomas. Nang magpakita ang Panginoon sa kanyang mga disipulo, siya lang ang absent. Siguro nasa Chicks Ministry ito. Ano po? Siya lang ang absent. At nasabihin ng mga disipulo, ay, alam mo, nakita namin si Jesus, nagpakita siya. And then this Thomas guy, he said, kapag naitusok ko itong hintuturo ko sa tagiliran niya, tsaka sa pinagpakuan niya, sapos maniniwala ako sa inyo. Ano po? Doubter. Ito siyang mapagduda. Ano po? And many more disciples. In fact, one of his disciples told him, Jesus, turuan mo nga kaming manalangin, kagaya ng mga disipulo ni Juan na tinuturuan niyang manalangin. Ano pang ibig sabihin? Parang hindi sila marunong manalangin. Ano po? However, mga kapatid, ang mga disipulong ito, kailan po sila nagkaroon ng tinatawag na revival and transformation? After the Pentecost, suddenly, the disciple seems to be another persons. Ano po, iba na yung itong si Pedro na palaging nagyayabang, palaging gusto siyang nangunguna. Ito rin yung Pedro na napaka-tindi sa sermon. Ano po, kahit ikulong, kahit bugbugin, sermon pa rin yan. Ano po, bakit po? Bakit po? The idea, mga kapatid, kaya sila nagkaroon ng revival and reformation. Nung maintindihan nila yung tungkol sa cross. Ano po? Nung maintindihan nila yung tungkol sa cross. Nang ang dalawang disipulo ay naglalakad sa road na tinatawag na Emmaus or Manus. Naglalakad silang dalawa. Si Jesus ay nag-disguise. Hindi natin alam kung nag-disguise o nasarhan yung mata ng mga disipulo. But then, the Bible records na hindi nila nakilalang si Jesus yun. Ano po? Naglalakad sila, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga pangyayari. At biglang sumulpot si Jesus. At ang sabi niya, anong pinag-uusapan nyo? At ang sabi nila, are you a stranger of this place at hindi mo alam kung ano ang nangyari sa nakaraang linggo? Alam mo, namatay yung tinaguriang dakilang propeta, si Jesus, ipinapo siya sa krus. Ano po? At sabi ng record sa Luke, Jesus then began expounding the prophets para maintindihan nila. Did you know that the Messiah should suffer and in the third day, He should rise again? Ano po? At pagkatapos naintindihan nila at nalaman nilang, hindi ba't si Jesus yung kausap natin? Ano po? Nang malaman nila yung idea kung bakit napako ang Panginoon sa cross, yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa atin, suddenly, these disciples became another persons. And during the Pentecost, ano po, punta po tayo sa Pentecost. During the Pentecost, punta po tayo sa Acts 2. Kung makikita po natin doon, sa Acts 2, kung tayo po ay pupunta, makikita po natin doon yung tinagurian ng Holy Spirit. Makikita po natin siya. In fact, ang title po ng Acts na yan, ng Bible, yung epistle na yan ay, yung book na yan ay Acts lang, hindi Acts of the Apostles. Kaya sabi ng ibang theologian, dapat hindi Acts of the Apostles yan. Kasi si Pedro at si Pablo lang yung maraming action dyan. Kaya hindi dapat Acts of the Apostles, Acts of the Holy Spirit na lang. Ano pa, yun yung iba proposal nila. But then, the prominent entity there is the Holy Spirit. Ano po, is the Holy Spirit. After receiving the Holy Spirit, these people began preaching boldly in the synagogues, in the marketplace, in the streets. Ano po? Boldly silang nangaral. Ito po yung idea ng mga kapatid ng Holy Spirit.
the Holy Spirit should empower us for God's mission. Ano po? Yan. He should empower us to fulfill God's mission. After receiving the Holy Spirit, the disciples became capable of sharing the gospel to any persons. Ano? They were able to speak Latin, they were able to speak Greek, and any more forms of Greek and other languages. So they became capable. This is what I would like to highlight, mga kapatid. The Holy Spirit should empower us to go. Ano po? To go for God's mission. Hindi po para magtago. Namumroblema ng fund ang College of Theology, ang Young Ministers Club. Ano po, ako po ang presidente and I foresee na maraming program kaming gustong magawa, but then kulang ng it appears in my calculation na para kukulangin kami ng fund. And there are many proposals. Sabi nila na i-promote daw to, and 30% of which will be going to the Young Ministers Club. Ito po. Ayan, napanood niyo na? Napanood niyo na, mga kapatid? Napanood niyo na po? Hindi pa napapanood ang loud cry? Alam niyo po, ano pinanood namin to? I was very, hindi po ako nasayahan. Hindi po ako nasiyahan. Ito pong movie na to, pwede ba? Film na to, na in-sponsoran o advocated by the conference, ay very common, mga kapatid, very common. Na ang pinapakita dito, mga sabadista, ginugulpe, binubugbog, tumatakbo papunta sa gubat, nag-iiyakan, nagpe-pray, Panginoon, tulungan mo kami. Binabaril sa plaza, a very typical picture of persecution. Ganon. But I never seen in this film na ang bayan ng Diyos ay nagkaroon ng loud cry to proclaim God's mission. It appears that the only concept of loud cry that we have is the people of God crying out loud because they are being persecuted. Because it hurts. Ito yung problema. The loud cry should be, mga kapatid, na tayo ay we are crying out loud to proclaim God's mission. Hindi tayo nagsisiiyakan dahil mahirap yung persecution. Ano po? Baguhin po natin yung pananaw natin, mga kapatid. Minsan, ang nangyayari po, mga leader natin, mga preacher, tinatakot tayo sa persecution. But then, hindi po natin minsan maintindihan na ang role ng Holy Spirit is to empower us. Not to run. Not to run. But the Holy Spirit should empower us to be able to proclaim God's word and the gospel. Okay. During sabi po dito, kung pumunta tayo sa Monday, pag pumunta po tayo sa Monday, makikita po natin ang citation noong 2nd century tsaka ng 3rd or 2nd century tungkol sa mga tao na nandito. Ano po? If you are familiar with Emperor Trajan and Pliny of si Pliny of Britannia, something like that. Alam niyo po, nung panahon ni itong si Pliny, what happened, mga kapatid? The Christianity, even after the apostles, Christianity spread like an epidemic. Parang epidemyang kumalat ang Christianity. Alam niyo po, ang Kristyanismo noon ay tinaguri ang atheistic religion, superstitious, ang sabi ng mga Romano. By refusing to worship in the pantheist temple, ang mga Kristiyano ay tinaguri ang atheist ng mga Romano. Sila ay mga atheist, sabi nila. At ang mga tinaguri ang atheist na ito ay mabilis na maganap ang kanilang pananampalataya. At itong si Pliny, tinanong niya si Trajan, pero medyo, problema natin itong mga Kristiyano, ano bang gagawin natin sa kanila? Sabi ni Trajan
sa kanya, do not use the money of the empire to chase for the Christians. This is what you should do. If someone will accuse a Christian, punish the Christian. And if he will recant and worship me, then palayain nyo. Ano? But if there are anonymous accusations, ibig sabihin, hindi nagpangalan yung nag-akusa, do not entertain it. That is a very bad precedence. Yung isang sabi ni Trajan sa kanya. But then, many people were persecuted. Ano po, maraming tao ang na-persecute, maraming tao ang namatay. And this is what happened, mga kapatid. Sabi ng isang martyr noon, pangalan niya Felicitas. Sabi niya sa emperor, I will not recant. Moreover, I will not worship your image. Hindi kita sasambahin. Ano po? While I am still alive, I am defeating you. But when I die, the more that I will defeat you. Ano po? And historians record, sabi nila, the seed of Christianity was watered by the blood of the martyrs. Ano po? Kaya ang Christianity ay parang punong lumago, ano? Umusbong ng malaking malaki dahil nadiligan ng mga dugo ng mga martyr. Ano po? Nadiligan ng mga dugo ng mga martyr. Now, mangyari kaya yan na ipadilig natin ang dugo natin para magkaroon ng great revival and reformation among Adventists? O merong revival and reformation dahil nagpadugo tayo? O nagpadugo tayo dahil revive tayo? That is the logic that we should meditate upon. Dalawang point na lang po at 10:30 na pala. Ano po? When it comes to evangelism, mga kapatid, hindi pa ako gagraduate dahil for evangelism ang ginawa ko. Hindi pa ako nakapag-master guide, hindi pa ako nakapag-literature evangelism, marami pa ang kulang. Ano po? Alam niyo po, sa karanasan ko with this what we call evangelism, I have proved one thing, mga kapatid. Mayroon ako isang bagay na napatunayan. Alam niyo po, we debate among people, we argue a lot with them, pero in the end, zero. Walang napapabinyagan. Doon po sa mga evangelism na kung saan nakikiharap ako sa debate, nakikipag-away ako sa mga pastor ng mga iba't ibang relihiyon, wala akong napapabinyagan. Wala akong napapabinyagan. Marami pong nagkakaroon ng black eye sa debate, pero wala pong napapabinyagan. In the end, wala. What I prove, mga kapatid, is this. Yung ating pong buhay, yung ating lifestyle, is the greatest method of witnessing that we can have. Yung ating pong pamumuhay. Yung ating pamumuhay. Kung ang kapitbahay natin hindi makita si Jesus sa atin, we fail to be a witness. Hindi mo na kailangan maging si Pedro na magaling mag-sermon para lang maging witness. Ang kailangan mo lang isuot si Kristo, sabi ni Sister Lordine kanina. Na isuot mo si Kristo. Na makita ni Kristo, na makita ng tao si Kristo sa atin. With our lifestyle. This is the problem of the Christians for hundreds of years. Bakit po? Christians are killing his fellow Christians. Pinapatay niya ang kapwa niya Kristiyano. During the Dark Ages, sino po yung nagpapatayan? Mga Kristiyano. Nagpapatayan. During the after the Council of Nicaea, Christians killed Christians. Kasi ayaw nilang pumayag na si Jesus ay Diyos. And those who believe that Jesus is God killed those who do not believe that Jesus is God. Yung po bang violence na nakita doon sa mga naniniwalang si Jesus ay Diyos ay nagsilbing witness para doon sa mga katribo ng mga pinatay nila? The answer is no. The answer is no. And even Gandhi said, I like the Bible, I like Jesus Christ, but I do not like the Christians. Hindi ko sila gusto. So, lifestyle, mga kapatid. One big issue why we should be witness and why we should serve others, mga kapatid, is that
sa isang sem ng pag-aaral namin ng church growth, isang bagay lang ang natutunan ko. Sabi sa amin, there are 8 characteristics of a growing church. At ang isang characteristic ng growing church, ayon sa aming professor, ay yung church na nagwi-witness. Ano po? A church is a growing church if it is a witnessing church. Or if it is a church that serves the community. Ano po? Mamamatay ang church kung walang witnessing, kung walang evangelism, kung walang service sa community, mamamatay lahat. Ano? Alam niyo po mga kapatid, we learn or we become Christians not by reading books about Christianity. Ano? Or let me say this, we become Christians not by reading the Holy Scriptures, but by doing what we read in the Holy Scriptures, doon tayo magiging Kristiyano. You know? We learn to drive by actual driving, hindi sa pagbabasa ng libro kung paano mag-drive. You know po? In the same way mga kapatid, we become Christians by acting like one. You know? Na maging Kristiyano tayo. So, the church dies kung walang witnessing, kung walang service sa community. So, God is calling for a revival and reformation. And one way to distinguish between the dying and the revived church ay yung church na nagwi-witness, yun yung revived. Ano po? Yung church na hindi nagwi-witness, namamatay. Back in Morong Bataan, our church is dying simply because walang service, walang witnessing. Ano po? Someone will propose, let's have evangelism, and the elder will say no. Ano po? Paano magkakaroon ng revival? Paano masabing revival ang church? Paano magkakaroon ng witnessing ang church? Paano mabubuhay ang church? Ayaw ng elder mag-witness. Ano po? So, wag naman pong mangyari. So, I'll end the exposition here. Kung meron po kayong tanong, saglit po ay tanong po, any reaction, any comment? Taas po ng kamay. Wala po. Daming palaka. Wala po. Wala po. Okay, since wala mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig sa ating lesson. Ibig sabihin daw, walang revival. Okay, thank you po. Ating lesson ngayong umaga, tayo po lahat ay tumayo at atin pong awitin ang sa may bilang 171, Whosoever Heareth.